Bago po topic natin na AV malformation. Baka bihira nyo lang ito marinig, pero maraming ding Pilipino may ganitong sakit. Medyo napag-usapan tong AV malformation dahil yung nangyari sa isang director and vlogger si Pio Balbuena. Actually, lagi ko pina-follow si Pio nung pandemic pa. Nakakatawa yung mga comedy skit nila. At nakwento niya, meron siyang AV malformation. Pero yung sa kanya, nakita sa hita. Ito, lagi ko pinapanood to. Si Balong and Robert. Yan ang pangalan nila sa skit nila. So, follow nyo siya, Facebook and YouTube. Nakakatawa, nakaka-relax ang mga ang mga skits. So, kinuwento niya na yung pinagdadaanan niya. Nagpapasalamat si Pio sa doctors niya, Dr. Abad, Dr. Benavides. Sana ma-interview ko rin kayo one day. Ang sakit niya, sinabi niya, arteriovenous malformation sa ugat bandang hita papuntang upper back. Tsaka maganda yung mga message niya, maging mabait tayo sa ibang tao kasi hindi natin alam kung ano pinagdadaanan nila. So, ano ang AV malformation? Okay? Arteriovenous, maraming part sa katawan, pwede magkaroon nito. Ang pinakadelikado sa utak. Mabuti yung kay Pio, hindi sa utak. Meron din sa lungs, meron sa tiyan, meron sa hita, meron sa kamay, yung sa kanya sa hita. So, at least less serious yun. Ganito po kasi nangyayari. Focus natin na. Ito po artery natin. Ito vein natin. Ang artery, galing sa puso, yan ang nagdadala ng oxygen at pagkain sa lahat ng muscle at cell sa buong katawan. Oxygen at pagkain. Artery nagdadala. Pag nabigay na sa mga muscle natin yan, di wala nang lamang oxygen, wala nang lamang nutrients, kukunin na ng vein. Kaya may connection ng artery at vein. Tingnan mo yung connection nila. Ang connection ng artery at vein dapat maliliit. Ayan o, ang liliit ng connection. Pakita mo, Doc Lisa. Focus lang natin. Ano? Maliliit dapat ang connection. Ayan o. Tawag dito capillaries, yan, no? Malilit. Dahil malilit masyado yan, lumalabas yung oxygen, pati yung pagkain. Ang problema sa AV malformation, nawawala ito. Nagiging ganyan, grabe. From artery, diretso na sa vein. Kaya nagiging parang bulati ang itsura. Sa lakas ng pressure ng artery, hindi kinakain ng vein, parang varicose na maga, may ipit, wala nang lalabas na oxygen, walang lalabas nutrient. Pwedeng masira, komplika, pwedeng mamatay itong part kung nasaan yung AV. Pwede pang pumutok. Yan ang problema. So, anong dahilan? Bakit nagkakaganito? Namamana eh. So, siguro hindi natin alam. Ba't namana? Hopefully, healthy yung nanay. Dapat walang mga risk factor yung nanay para healthy yung anak. So, ito, ang pinakadelikado sa utak. Yung sa paa, sa hita, sa kamay, less delikado, pero may sintomas din. Gaano kadalas itong sakit na to? AV malformation, 1 in 100,000. Sa 100,000 na tao, isa lang magkakaroon dito. Okay? Ito, sa kamay, pwede rin, AV malformation. Tawag dito, peripheral AV malformation. 1 in 100,000. Pinapanganak, meron na. Pero pag bata pa, wala pang sintomas, maliit pa lang eh. Lumalaki yan pag tumatanda. Kaya magkakasymptoms pag 40 o 50. Yan ang highest incidence. Lalaki, babae, ano komplikasyon? Ito delikado. Ayaw mo magdugo, lalo na pag sa utak, stroke yun eh. O stroke pero AV mal pala. Maraming cause ng stroke. Ischemic stroke, hemorrhagic stroke, merong aneurysm pa, may subarachnoid hemorrhage, meron pang AV mal. So bleeding ang komplikasyon niya, nasaan man siya. Pwede mag-press yung AV mal, yung namamaga ng mga ugat sa anong parts, kung nasaan man siya. Pwede mawala ng oxygen at nutrients yung parte ng katawan. Delikado ba? Pag sa utak, delikado. Pag sa utak, dumudugo, delikado. Pag sa utak, ang AV malformation, ito po, for everyone to, kung sa utak ang problem nyo, pwede magkaroon ng bleeding, seizure, headache, paralysis, suka, manhid. Merong AV malformation sa spinal cord.
O pag sa spine, ito, sa likod, spinal cord. Pag ito, back pain at nangihina yung mga muscle sa paa, pwedeng ganyan. Pero meron din AV malformation sa ibang lugar. Katulad dito nga kay Pio, arms and legs. So parang bukol-bukol lang yan sa una. Bukol, baka may masakit. Kung yung AV malformation nasa baga, pag ubo may dugo. Pag nasa tiyan, pag dumi may dugo. Depende sa lugar eh. Ayan no. Ito yung normal, ba sinasabi ko sa inyo, ang ganda no. Artery papunta sa vein, yan no. Lumiliit, lumalabas yung oxygen, nutrients. Ito nasira oh, yan no. Para siyang bird's nest ang itsura, parang bird's nest. Nagkabuhol-buhol na yung mga ugat. Paano na da-diagnose? CT scan, MRI, merong angiography, nilalagyan ng dye, may ultrasound, punta tayo sa doktor nyo. Anong doktor pupuntahan? Actually, mahirap itong case. Pwede sa surgeon, pwede sa family medicine, internist muna. Ano gamutan? Ang gamutan dito, pinakamaganda kung accessible. Sabihin, nasa labas ng katawan o nandito, hindi wala sa ulo, operahan agad, tanggalin. Pag nasa utak, kung medyo nasa labas, medyo kaya, pero kung malalim, mahirap. So, surgery, pinakamaganda. Merong embolization. Maglalagay lang ng wire, tapos maglalagay sila ng substance. Parang, embolize is parang hindi naman sinusunog. Parang pinapatigas niya. Naglalagay siya ng chemical, pinapatigas niya to para ma-block na niya. So, para mula artery to vein, hindi natutuloy yung dugo. Parang binarahan na niya. Kumbaga sa sinemento na niya, pinatigas niya, embolization. Merong gamma knife radiosurgery. This is a new approach na radiation para din magpeklat ito at hindi na gumana. Diba? Kasi pag daan ng daan yung dugo dyan, laki ng laki yung vein, laki ng laki, pwede pumutok. Okay? Pwede ma-prevent, namamana, hindi ma-prevent, congenital Pero kung meron tayong sintomas, punta tayo sa doktor. At na-check ko lang sa Facebook, meron mga patient groups. Diba? Punta kayo lagi sa patient group. May patient group na AV malformation. Usually, na-meet ko yung mga patient group. So, ito nga yung tag nila. Usually, yung nandito, nasa brain Brain AV mal. Pero kahit iba, I'm sure meron kayong experience, kwento-kwento, makakatulong. Sana nakatulong to. Bagong sakit, AV malformation. Doon kay Pio, I'm sure he's getting well. Successful naman yung unang surgery niya. At pwede kayo mag-follow sa Facebook at YouTube ni Pio Balbuena. Salamat po.